Kamusta ka na kabayan? Sana nasa maayos kang kalagayan. At sana napanood mo na din ang aming mga previous videos. Salamat dahil nandito ka sa aming YouTube channel na The Wise Kabayan, at salamat sa oras mo kabayan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 habits para yumaman ka. Itong mga habits na ito ay subok na at gawain talaga ng mga mayayaman. Kaya naman kung gagayahin at gagawin mo itong mga habits na tatalakayin natin, paniguradong mapapabuti ang buhay mo at yayaman ka din. Kaya naman simulan na natin. Habit number 1. Maging positibo sa buhay. Gaya ng nauna naming video kung paano mapabuti ang buhay mo, na-discuss namin ang pagiging positibo sa buhay. Ang ating pag-iisip at gawain sa buhay ay nagre-reflect kung ano tayo bilang individual. Kung ikaw ay may positive outlook in life, laging positibo ang iyong pag-iisip, magiging maayos ang disposisyon mo sa buhay. Dahil sa bawat problema na iyong haharapin, solusyon agad ang iyong nakikita. At dahil positibo ka, alam mong kakayanin mo ang anumang pagsubok sa buhay. Ang mga positibo sa buhay na tao, ay grateful sa lahat ng bagay. Sila yung mga taong laging nagpapasalamat sa kung ano meron sila. Masarap silang maging kaibigan at kasama sa buhay, dahil naman alam mong makakatulong sila mag-cheer up sa iyo, at bigyan ka ng mga solusyon sa problema mo. Hindi hadlang na pinanganak silang mahirap para magreklamo kung anong buhay meron sila. Dahil alam nilang madaming paraan para makaahon sila sa kahirapan. Hindi gaya ng mga negatron, o yung mga taong puro kanegahan ang buhay. Wala kang maririnig dyan kundi reklamo at pagkainggit. Kaya kabayan, maging positibo sa buhay. Habit number 2. Maging masipag at maparaan. Isa sa mga karakteristik ng mga mayayaman, ay ang pagiging masipag at maparaan. Masipag silang magtrabaho, masipag silang maghanap ng solusyon at paraan para lalo pang yumaman. Kaya naman kabayan dapat maging habit mo din ito. Kung ikaw ay laging late sa trabaho, laging tambak ang pinagkainan, laging last minute sa mga deadlines projects. Kabayan, dapat magbago ka na. Maging masipag, hindi lang sa trabaho, pati din sa paggising ng maaga para hindi ka malate sa trabaho. Maglaan ng oras para mapanatiling malinis ang iyong bahay. At iwasan ang mangya na habit na puro mamayana, kaya hindi mo matapos ang iyong mga assignment at proyekto. Galaw-galaw mga kabayan. Dapat maging masipag at syempre dapat maging maparaan. Dahil kung ikaw ay masipag, madami kang paraan para makaahon sa buhay. Gagawa ka ng paraan gaya ng pagpa-part-time job, pagbebenta online, para naman may dagdag kang pera maliban sa regular mong sahod sa trabaho. Sipag at maging maparaan, iyan ang isang sangkap sa pagyaman. Habit number 3. Maging matulungin sa kapwa. Paano kaya yaman sa pagiging matulungin? Paano nga ba? Madaming paraan kung paano yumaman sa pagtulong mo sa kapwa. For example, may mga katrabaho ka o kakilala na humingi ng tulong sa iyo para sa kanilang proyekto. At dahil alam nila na positibo ka sa buhay na madalas magbigay ng solusyon sa problema, at eksperto ka sa field na iyon, kaya naman lumapit sila sa iyo. At nang mabigyan mo ng solusyon ang problema nila sa proyekto, nakita nila ang potensyal mo, at sila ay nag-offer na i-hire ka para magtrabaho, o mag-part-time job para sa kanila. Ang pagtulong mo ay nakagawa ng daan para kumita ka ng pera. Isa pang example, kung ang kamag-anak mo ay nagbebenta ng pagkain, at napansin mo na imbes na kumikita lang siya pag may napapadaan na mga customer sa harap ng bahay nila, ay naisip mong na magbigay ka ng tulong na ilako ang paninda niya sa mga iba't ibang lugar dyan sa inyo. At sa bawat benta mo sa paglalako ng paninda niya, ay makakuha ka ng komisyon na pera. Ang sipag, pamamaraan, at pagtulong mo ay nagbunga para magkapera ka. Maliit na bagay, pero kung sa bawat pagkakataon at sitwasyon ay ganito ka mag-isip, alam mong makakaahon ka sa buhay. Isa pang senaryo, ang pagtulong mo sa kapwa mo ay nakakagaan ng pakiramdam. Ang mga mayayaman ay laging handang tumulong lalo na sa mga totoong nangangailangan. At sa mga tao na totoong nagsusumikap para mapabuti ang buhay nila. Isa sa goal nila ay ang makatulong para mapaahon ang nagsusumikap na kabataan. Kaya naman lagi silang nagdo-donate ng mga school supplies, education plan, at pera sa mga komunidad o paaralan. Ang pagtulong na ito ay yaman ng buhay na nagbibigay saya, at personal accomplishment, hindi man yan yaman sa bulsa mo pero sa puso at buhay mo. At hindi natin masasabi, malay mo ang mga taong natulungan mo ay makakatulong din sa iyo sa buhay.
Habit number 4, mag-ipon at matutong magtipid. Madami na din tayong video na tumatalakay sa pag-iipon, dahil ito talaga ang isang habit ng mga mayayaman. Ang pag-iipon ay essential sa buhay para sa anumang pagkakataon, o hindi magandang pangyayari, ay meron kang pera na mahuhugot para makatulong sa iyo. Kadikit ng pag-iipon ay ang pagiging matipid. Paano ka makakaipon kung hindi ka naman matipid sa pera? Panay gastos doon, gastos dyan, at gastos para lang magpapansin. Matutong magtipid, budget ang mga gastusin gaya nga ng una naming video, tips paano makaipon ng pera. Alamin kung ano ba talaga ang mga pangangailangan mo at kung ano ang kaya mong iwasang bilhin na dumedagdag sa gastusin mo. Tipid-tipid din kabayan, dahil sa pagsusumikap mong magtipid at mag-ipon ng pera ay paniguradong makapagbabago sa iyong buhay. Gawin mong habit ito kabayan. At dahil nakarating ka hanggang sa part ng video na ito kabayan, gusto naming magpasalamat sa paglalaan mo ng iyong oras. Habit number 5, disiplina sa sarili. Meron ka bang disiplina sa sarili kabayan? O ikaw yung mabilis maimpluwensyahan ng sitwasyon o mga tao sa buhay mo? Ang disiplina ang pinakamabigat gawin sa sarili, lalo na kung nasanay ka sa go with the flow lifestyle. O kung ano ang gawain ng mga tao sa paligid mo, ganun din ang gawain mo. Kung tamad sila, ikaw din ay tamad. Kung mareklamo sila, ikaw din ay mareklamo. Ang mayayaman ay may disiplina. May disiplina sa pamumuhay, may disiplina sa paggastos ng pera, at may disiplina sa pagtatrabaho. Importante talaga na may disiplina tayo sa buhay. Dahil ito ang magiging gabay kung ano ang mga dapat nating gawin at ikakaunlad ng ating sarili. Kung nagbabudget ka sa pagkain, makakaipon ka. Kung naayos mo ang oras mo sa trabaho, at nagagawa mo sa oras ang mga proyekto mo. May oras ka pa, para gumawa ng extra work, o part-time job na makakadagdag sa iyong source of income. Disiplina sa buhay na tawag natin dyan kabayan. Ang pagiging madisiplina sa buhay ay daan para lalong mapabuti ang buhay mo at lalo mong ikakayaman. Madaming paraan para yumaman ka kabayan. Kailangan mo lang ay tamang habits o gawain sa buhay. Gayahin mo ang mga habits ng mayayaman, dahil yan naman ay subok na talaga na makakatulong sa iyo. Sundan mo ang mga taong good influencer sa buhay mo. Huwag yung puro mga influencer na wala naman talagang sense sa buhay mo. Be wise kabayan, maging positibo sa buhay, masipag at maparaan, maging matulungin sa kapwa. Matutong mag-ipon at magtipid, at magkaroon ng disiplina sa buhay. Huwag maging hadlang ang kahirapan para hindi ka umasenso sa buhay. Kaya mo yan kabayan, konting tiyaga at pagpupursigi ang kailangan. For more tips para ma-inspire ka sa buhay, makaahon sa kahirapan at makapag-ipon. Mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. I-click mo na din ang like and share button kabayan para naman tumaas ang ating posisyon sa YouTube algorithm. Hanggang sa susunod ulit, salamat sa panonood ng video na ito. At kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe.